Yo, praise the Lord. Thank you, Jesus. Tatayo tayo lahat at babatiin natin ang ating katabi. Malay mo, mag-ibyenan mo yan. Amen. Who knows? Sige, 10 tao magbatian. Sabi mo, happy anniversary, kapatid. Come on. Happy anniversary po. Happy anniversary. Happy anniversary po. Happy anniversary. Happy anniversary po. Mga nasa langit. Amen. Taas ang kamay. Happy anniversary po. Happy anniversary. Sa pag-celebrate ng namang God sa kanilang anniversary, ang buong HMNet ay nagdiriwang sa napakagandang ginagawa mo sa aming simbahan na ngayon ay kumikilos, nilalagay mo sa frontline. Amen. Praise God. Upang dahil maging kagamit-gamit. Ang church ay hitik sa mga kabataan, ang mga magulang, ang mga nanay at tatay dito ngayon ay bubus na tumutulong upang lalong maligtas sa mga kabataan gagawin. Mga pangunahing mga missionaries na isesend sa iba't ibang panig ng mundo. Amen. Maraming po salamat. Thank you, Lord. Sa iyong pakikitungo sa amin. Praise God. Hindi ko iniwan ang church namin sa kalagitnaan ng pandemic at ngayon ay nakaka-experience ng growth. Maraming po salamat. Be with us. In Jesus' name, and everybody say Amen. Isang tao Amen. sabi mo, you look beautiful today. Sige po, pupunta tayo lahat. 8 diretso na tayo. Kaya naman, pag-uusapan natin ngayon ay napaka-importanting topic, ang Pinay, ang Hari at ang Lamesa. Yan ang aking title. Ang Pinay, Hari at Lamesa. The comeback is greater than the setback. Sabi-sabi na, the comeback kabisado nyo sa likod. Akala ko lang. Galing ha? 2 Samuel, chapter 9, verse 7. Pangalawang Samuel na 9:7. Sabi niya, don't be afraid, David said to him, for I will surely show your kindness to the sake of your father Jonathan, and restore to you all the land that belongs to your grandfather's soul, and you will always eat at my table. Huwag kang matakot. May people share, or may people share. Okay? Sabi ni David, sabi niya, pakikitaan kita ng kabutihan, alang-alang sa iyong tatay na si Jonathan. Ibabalik ko sa iyong lupa, na nagibilang sa iyong lolo, sa iyong ama na si Saul, at lagi kang kakain sa aking hapagkainan. Yan. So, paano inalagaan? So, ano itong kwento na ito na makikita natin sa 2 Samuel chapter 9, 1-13. Alam ko, hindi na natin babasahin kasi napakalaki. Importante ito. Tingnan nga natin. Sige, bilisan natin para makuha natin lahat yung kwento. Can we go to verse 1? David asked, is there anyone still? Meron bang tao na nasa tahanan ni Saul na hindi ko napakitaan ng kabutihan, ng awa, ng hapag, alang-alang sa kaibigan ko si Jonathan? Kaya nga meron isang alipin mula sa ilalim ng lahi ni Saul, by the name of Ziba. They summoned him, appeared before David. King said to him, ikaw ba si Ziba? Opo, naglilingkod po sa harapan ninyo. Okay, sagot ng hari, meron pa bang nabubuhay sa pamilya ni Saul para mapakitaan ko ng habag, awa at pag-ibig? Sumagot si Ziba, opo. Isa po sa anak ni Jonathan na iyong kaibigan, kay Pinay. Isa siyang lumpo. Yan. Eh, nasaan siya? Sabi niya, kay Ziba. Siya po ay nasa bahay ni Makir sa Lodebar. Yan. Verse 5. So the king had him brought him to Lodebar from the house of Makir, son of Amir. So pinuntahan yung lugar. When the people Sheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down, lumuhod na si Mephibosheth, humadang nila David, at ang sagot ni Mephibosheth, opo. Verse 7, huwag kang matakot, sabi ni David, kasi pakikitaan kita ng kapagitan, alang-alang sa iyong ama na si Saul, at ikaw ay lagi kakain sa aking hapagkainan.
ibabalik ko ang kayamanan o lupain ng iyong ama. Verse 8, and Mephibosheth bowed down and said, what is your servant? You should knock his dead dog like me. Sino naman po ako para pansinin po ninyo? Ako po ay isang patay na aso na sa inyong harapan. Then the king summoned Ziba, so steward, and said, I have given your master's grandson everything that belonged to the soul, to stone and to servant. Sagot ni Ziba, yung lingkod ni Saul, sabi niya, bibigay lahat ang nabibilang sa iyo mula sa angkan ni Saul at ibabalik ulit bilang iyong kayamanan. Verse 10, and your son and your servant are to farm the land for him and bring in crops, so that your master's grandson may be provided for. And Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Then Ziba said to the king, your servant will do whatever my lord the king commands his servant to do. And so Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. And Mephibosheth had a young son named Micah, and all the members of Ziba's household were servants of Mephibosheth. And Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at the king's table. He was ate in both king, both king. So sino to? Ano to kwento? Bishop Manny, ano kwento nito? Ano makikita natin dito sa kwento nito? Paano itinamala sa isang nakalimutan na? Nakalimutan eh. Di ba? Nakalimutan na. Paano ipamamalas ni David ang habag pagtasyon? Paano niya ipamamalas ang pag-ibig? At paano ipapamalas ang habag grace sa isang taong pwede nang ubusin, pwede nang patayin, sapagkat hanggang may anak si Saul, apo, ito ay magiging threat kay David. Kasi usually ganun yun eh. Kaya dapat ganito. So can we go to verse 1? Tignan natin sa verse 1, alamin natin yung kwento. Sabi, David asked, is there anyone still left in the house of Saul, to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Usually, ginagawa ng hari, pag ako hari, example, hari ako, at pinalitan akong hari. Usually, ang gagawin ko, uubusin ko ang pamilya ng dati kong kaaway sa politika. Kasi bakit? Baka gantihan ako eh. Kung gantihan ako, so kung matitrace ko sa archives, kung sino-sino pa ang pamilya, di ubusin sila. At makikita natin sa 1 Samuel, yung buhay pa si Jonathan, bagamat anak siya ng hari, at si Saul ay kaaway ni David, makikita natin ang kwento ng 1 Samuel na pakikipagkaibigan ni Jonathan kay David. Bagamat ang tatay niya, suklam kay David. Ito naman Jonathan, minahal ng lubos sa David. And so, matitrace natin sa household niya. Okay? Na yung pangalan Ziba, nagkaroon niya, mayroon pa ba? Kasi panaman ko si Jonathan eh. Baka may pamilya pa siya natira. Ano? Para patayin? Dito po sila, Pastor Aaron. Para buhayin. Para dalhin sa kanya. And so, na-trace nila na may tao by the name of Ziba. Yan. So, magandang source. Nakasakaling itong Ziba na to matrace niya. Baka may anak pa. Huwag na si Saul. Kalimutan na natin si Saul. Kaaway naman ni David. Pinahirapan naman ni Saul si David na matagal ng panahon. Kaya siya laging nasa ina. Ang kanyang buhay ay laging nasa pangalan sa buhay ni Saul. Pero question, kaibigan na si Jonathan, yung anak ni Saul na kaaway niya. So for the sake of Jonathan, makakatikim ba si Jonathan, pagkapat matagal na siyang patay, na mahalin siya muli ni David? Yan na, verse 2 up to verse 5, nakita na natin. And so, matitrace natin na ito palang si Jonathan ay may anak. At ang anak ni Jonathan ay si Mephibosheth o Mephibosheth. Yan. Sabay-sabay nga, Mephibosheth. Yan. Nakasa natin, Mephibosheth o Mephibosheth. Ito lang pagkakaya. So, buhay pa. Kaya naman problema, nung na-trace na yung bata pala ay lumpo. Lumpo pala yung dalawang paa. May nangyari. Ano ang nangyari? Siguro ang ating pag-usapan. So, sabi niya sa verse 4, sabi niya, kasi may anak ako si Jonathan.
So, di ba, ano ito? Sa tatlong bagay, kaya natin ipigyan. Bakit dapat mag-transition ang church natin mula sa pagiging religious sa pagiging compassionate? Paano? Kaya pagpapalala naman, paano? Kasi yung Christian natin, hindi mo tumagal ang church, tumagal na ang church, tapos lumahan ang church, pero nagiging masyado tayo religious. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede! At kapag ang church ay nagiging mas religious, mas kainis-inis siya. Tama ba? Nakakainis yung mga churches na religious. Diba? Pumunyo sila sa patay. Hindi sila maganda mag-update sa tao. Diba? Mabait silang nagpapapasok ng tao sa loob ng simbahan. Pero malapit sila ang moment nasa loob ng simbahan. Tama ba? Nangyayari yun? So, paano kayo ito? Tatlong bagay. Sa kwento natin. How can a church like us transition from being religious to being compassionate, loving, graceful church in the present generation? Palakpakan natin ang Are you ready? Amen? Ang pilay. Sabi mo nga sa katabi mo, ang pilay. The verse 3. Meron pa ba, sabi ni David, the king asked his chair, no one's still alive of the house of Saul, whom I made, show mercy, show compassion, show love, show grace. See the answer. Ay, meron po! Mula po sa anak ni Jonathan, kaya lang po, lumpun mo siya. Verse 4. Ay, saan siya? Sabi niya, see the answer. Nasa kalan po siya ni Makir, anak ni Amir. Nasa Lord, iba na po siya. Verse 6. When the people shake son of Jonathan, the son of Saul, came to David, they bowed down, they honor, they listen. When people shake, at your service, he replied, 7. And he replied, David said to him, for I will surely show your kindness for the sake of your father Jonathan, and restore to you the land that belongs to your father Saul, and you will always eat at my table. And when people shake you down, what you should say that you should promise the dead don't like me. Number 8, sabi nito, the fall happened because of a negligent nurse. Ano nangyari dito? Siguro talagang yung, isa pa na nangyari dito yung people shake, bakit siya na natin? Ako yung wala niya sa kwento ng 2 Samuel 4. Tingnan natin. Jonathan, son of Saul, had a son who was named David. He was 5 years old. The news about Saul, Jonathan became strong. Narinig ng maki, yung nurse, baka pa siya ng taon. Narinig yung nurse na namatay na si Jonathan, namatay na rin si Saul. Nung marinig niya, he came from Israel. This nurse picked up, fled, but as he hurriedly, he fell, became disabled. His name was the people shake. Kailan ang pilay pa? Kailan siya napilay? Kailan siya naging barangay? Nung namatay ang kanyang lolo na sa Saul, maging ang kanyang amang Jonathan sa isang bigla. At kung malaman ng nurse na namatay ng mga magulang nito, sa pag-aakala siguro ng nurse, napapatayin ang mga bata. Agad, napapatayin ang bata. Agad pinipit niyo yung bata, yung isa. Problema, nung tumatakbo sila, bumagsak ang bata, napurukan na pila. At hindi na muling kabaon o makatakot. What a great thought. Bakit may bumagsak? Isang tao na dapat hindi naman pinanganak na Pilay. So who is the Ricochet? He was a product of a great fall. Siya ay produkto ng isang matinding pagkakapagsak. He was a product of a great fall. Number 2, he was a product of having He was a product of having a negligent nurse. So, produkto siya ng isang pagkakapagsak na hindi na siya ulit maipapatay sa original niyang kalagayan. Kaya ang problema, yung pagkakapagsak ay produkto ng isang pabayang nurse. Napabayaan eh. Ang iniisip tumakbo, pero hindi niya iniisip, inatanong niya.
Ibig sabihin, si Mephibosheth ay hindi na kasalanan. Wala sa kasalanan ng pagkakapili niya. Kaya ang problema, napapayaan siya. May fall, may pagkakapaksa. Pero yung pagkakapaksa, hindi na muli makakabangon si Mephibosheth. Pero mabigat ang fall dahil sa isang papalang nurse. Isang nurse na hindi na-ingat kaya may mga bumagos. PowerPoint please. Bumagsak ka ba sa isang pagkakapaksa na pinilay ang dalawang mong paa? At mula nun, hindi ka na nakalakad? So we represent the Mephibosheth in this generation. Ang dami ngayon na makakakita sa labas, mga kaibigan nyo, mga magulang, mga kapatid, na may isang matinding pagpapabaya. Kaya sila ngayon lumipin. Hindi makabangon spiritual, hindi makabangon financial, hindi makabangon psychological, hindi makabangon mental, hindi makabangon emotional. Kailangan lang may taong makahanap sa kanila. So parehas ka ni Mephibosheth. Di ba naranasan mo na napitawag ka ng isang tao, napabayaan, na sinadya mo, hindi sinadya, parehas tayo ni Mephibosheth. Napabayaan. Na iwan somewhere, somehow. Amen. Dati ba ang ganda-ganda ng buhay mo, napigla na wala na nalimahan mo sa buhay, na wala ang tatay mo, ang ganda-ganda ng buhay mo, makaayos kayo kumakain, bigla na lang namatay ang tatay mo, ang nanay mo, tapos bigla na lang ito, nasa sa kanyang nakalagaya na hindi mo alam kung makakatapos ka ng pag-aaral. Tayo ay tulad ni Mephibosheth. Napabayaan somehow. Napabayaan ko somehow. Letter B. Bumaksak ay hinapilan. Pangalawang problema. Letter B ka. He was molded by fear. Problema, nung siya'y pinalina, ang humubog sa kanya ay takot. Nahulog na nga, kagagawa ng nurse, napapayaan pa. Ang problema, tinakot pa siya ng nurse. Kaya, paano natin? Ilan dito ang napapayaan na, tapos tinakot pa. Ilan dito ang nasabihan na nga, na nilumpo ka na nga ng kalaban, tapos patuloy pang ini-incorporate ng kalaban sa iyo na hindi ka napapangon. Tinatakot ka na isang araw may mangyayari sa iyo na ikamamatay mo. Yung sinabi ko siya, nahulog na nga, tinakot ka. So ang ginawa ng nurse na ganito, makinig mabuti, PowerPoint please, anak, sabi sa kanya, anak, may isang katok sa pinto. Anak, PowerPoint please. Sabi nito, anak, may isang katok sa pinto na yan ang magtatapos ng buhay mo. Tahin mo yan. Pero mo ka lang mga, pero ini-incorporate siya yung nurse mo na isang araw nila ito. Pumatok yun, papatayin na naman. Try to imagine that you are growing with a very low mental skill. With low psychological parang property mo o yung bahagi ng buhay mo, super baba. You are living under depression. You are being oppressed by the devil each day, araw-araw, day. So sinasabi sa kanya ng kalaban, may papasok na mga lalaki na galing kay Haring David na kukunin ka sa akin, papatayin ka. Wow! Nakuha mo ba yun? Pinapalakad ka yun. Araw-araw binubombard ka ng pananakot. Ano pa sabi niya? Ayaw ng kalaban ng pamilya mo na buhay ka ng Mephibosheth. Papatayin ka ng isang tao. At ang sinasabi sa kanya ng katulong, ang kalaban mo, Mephibosheth, sabi niya, si Haring David. So ito yung thoughts na pinapasok sa kanya ng nurse. Verse 8, Mephibosheth bowed down and said, makikita mo sa kanya eh. Kaya mo ito verse 8 ka na. Pastor Ann. Nagkaroon lang po ng tayo ng problema sa sound.